Masayang araw po, mga ka-PL. Abay, dinurog, niyurakan at binastos lang naman si Mr. President sa Australia. Akala ko, tapos na ako mga ka-PL sa biyaheng Australia ni Mr. President. Kung hindi ako nagkakamali, pangatlo na to, wala akong magagawa. Kailangan kong ipakita sa inyo tong video kung paano siya dinurog at hindi na ginalang ng ating mga kababayang OFW na mga dismayado na sa pamumuno niya, mga ka-PL. Siguro dahil doon sa mga pangako niya sa mga OFW na pabahay para sa OFW. O, kamusta? Nasaan na, Mr. President? Walay! Ha? Bakit nasabi kong wala? Noong nakaraang taon, umuwi si Mrs. Ang yabang ko pa, mga ka-PL. Sabi ko, Nay! Noong mga araw na yon, nakasuporta pa ako kay Dayunior. Ngayon, hindi na eh. Sabi ko, Nay! Ayos! Ha? Hindi na tayo magtsatsaga dito sa maliit nating bahay. At ang likod ay kanal. Pag tuwing umuulan, naaamoy namin yung halimuyak ng kanal, mabaho. Mag-a-apply tayo sa pag-ibig kasi ang sabi ni Dayunior, meron daw pabahay para sa mga OFW. Ewan ko lang kung natuloy yan ngayon. Kasi sinubukan ho namin mag-apply Aba, pagdating namin sa pag-ibig, wala. Sabi ko, ano to? Kala ko ba meron? Hindi ba alam to ng mga taga-pag-ibig dito sa lugar namin sa Davao? Bakit wala? Doon na. Ako simulang nadismaya dito kay Dayunior, mga kababayan. Sabi ko, drawing naman pala tong mama na to Puro lang papugi, puro lang paasa sa mga kababayan. Wala naman palang katotohanan. O kaya, etong ating mga kababayan sa Australia, hindi na nakatiis. Gumawa ho sila ng tawag doon, yung mukha niya. Yung parang ginagawa po dito ng mga aktivista. Gumawa-gawa din po sila drawing. Dinurog, tinapaktapakan, niyurakan, kulang na lang duraan. Pagpapakita po na ganyan po sila ka dismayado na kay Dayunior. O eto ho yung video. Panoorin na po natin. Pero bago tayo magsimula, magkikisuyo muna sa mga kababayan natin hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike naman po sa video. Maraming salamat po. Makikisuyo lang mga kababayan. O eto na yung video ni Dayunior at napahaba na po yung intro ko. Buhaya. Mga korap na buhaya. At kung kayo ay galit pa, igalit na natin ang ating ahirasyon sa mukha ni Marcos dito sa aking harapan. Durugin si Marcos! Marcos, durugin! Durugin! Marcos, durugin! Imperialismo! Imperialismo! Rokada! Kapitalismo! Feudalismo! Si Marcos mismo! Si Marcos mismo! Maraming salamat po at Marcos, sana malulan ka. Niyurak-yurakan yung mga yung imahe niya, mga kababayan. Gumawa-gawa po yung ating mga kababayang OFW. Tinapakan, dinurog, binastos nga talaga. Ganyan na po hindi ka ginagalang si Mr. President sa ibang bansa ng ating mga kababayang OFW. Hindi kagaya ni Tatay Digong, pag siya napunta sa ibang bansa, ang salubong sa kanya ng ating mga kababayan, mainit.
At napakaraming dumadalo sa yung tinatawag na Filipino Community Meeting o conference man yan. Diba? Pero kay Da Junior, nung nakaraan, dito nga sa Australia, napakaraming bakanteng upuan. Yung iba nasa labas, hindi na pumasok. Nag-rally na lang sa town hall sa Melbourne. Samantalang yung si Ishmags, andoon sa, ewan ko nasang planeta siya, nagsiga. Di ba? Nagsiga ng mga damo. Ewan ko mayroong drama ng babaeng yun. Mr. President, hindi ba kayo nahihiya? Yung pinangakuan ninyo ng mga OFW na ang lakas pa ng loob mo, umuwi na kayo ng Pilipinas. Putak, pauuwiin mo sila. Mawawalan sila ng trabaho. Ano trabaho bibigay mo sa bansa? Bigas nga hindi mo kayang ibaba. Walang trabaho, dumarami. Nagugutom, dumarami. Ayon yan sa isinagawang survey ng kung sino-sino mga survey firm. Tapos, ang lakas ng loob mo, noong campaign period, uwi na kayo. Dito na lang kayo. Ano bibigay mo trabaho? Mapapaaral mo yung mga anak nila? Ha? Na yung ibang eskwelahan nga, binawasan pa ninyo ng budget, mga public school, dito sa mga kolehiyo. Yan pa lang, Pag kayo maghikayat na pauuwi nyo yung ating mga kababayan, maganda na po kalagayan nila ron at hanggat kayo ang namumuno sa bansa, hindi sila uuwi. Kahit man ako kung meron lang akong employer sa ibang bansa na naghihintay, malamang baka pumunta na rin ako doon Mainam pang magtrabaho na lang ako sa ibang bansa kaysa nandito ako sa Pilipinas na nagtitiis sa napakamahal na presyo ng mga bilihin. Gasolina pa lang. Pamasahe. Hindi biro yan. May mga estudyante kami. Apektado rin kami sa pang-araw-araw na gastusin ng aming estudyante kasi parot pa rito, pamasahe napakalaki. Mr. President, mag-isip-isip po kayo. Baka tama yung sinabi ni Mayor Baste na pag hindi ninyo kaya na pamunuan ang ating bansa, bumaba na lang kayo. Baka tama yun. Para masubukan po namin yung iba na baka malayong malayo sa pamumuno ninyo. Lilinawin ko lang, hindi ko po sinasabing mag-resign siya ang sinasabi ko lang, baka tama si Mayor Baste. Ayan. Baka kunin to ng mga pulboronic vlogger. Magagaling niya mga yun magsumbong sa amo nila Kunin natin to. Sumbong natin doon. May pera tayo dito, magkakapera tayo. Mga patay gutom na mga pulboronic vlogger. Umaasa sa pera ng bayan. Di na kayo nahiya, ang kapal ng mukha ninyo. Ibinibigay sa inyo, mula sa amin yan, mga animal kayo. Ang kapal ng mukha nyo. Hindi nyo magawang umalis dyan. Kasi, dyan na kayo nabubuhay. Tandaan nyo, bilog ang mundo. Mababago at mababago ang pangyayari. Ngayon, inyo. Baka bukas, amin naman. Tandaan nyo yan. Eto pa mga kapel, dagdag ko pa to. Sarap buhay talaga ni Mr. President. Grabe, ang kapal ng mukha. Ito, kahapon lang to. Manila. Ayan, pakita ko muna. Saan galing yan? Presidential Communications Office o PCO mga ka-PL. Manila, 07 March 2024. President Ferdinand R. Marcos Jr. and First Lady Maria. Aba, Maria pala ito. Akala ko demonya to. Maria. Sige. Yan natin Maria. Maria na sungayan ba? Maria na sungayan. Alam niyo po yung sungayan? Tanong niyo po sa mga kapitbahay niyong Bisaya.
Maria Luis Araneta Marcos have been invited by German Chancellor Olaf Scholz for a working visit to Germany, and by Czech Republic Peter Pavel for a state visit to the Czech Republic. Ayan. The back-to-back visit will be held from 11 to 15 March 2024, mga ka-PL. Dalawang bansa ang pupuntahan ng mag-asawa. Sa Germany at saka sa Czech Republic. Ayan. Ayan. Sarap buhay. Papatsal-patsal lang. Samantalang kami dito, nagtitiis sa mahal ng presyo ng bigas, bilihin, kuryente, wifi kayo, mga buwaka ng ina kayo. Nagagawa niyong kumain ng steak. Napakasarap na mga salad. At kung ano-ano pang mga engranding inihahanda sa inyo, samantalang kami, mga kababayan nyo, mga pobre na nakatira sa squatters area, nakatira sa ilalim ng tulay, pinangakuan ninyo yan, nabibigyan nyo ng pabahay. Nasaan na? Naaatim nyo yan? Antindi nyo ho, Mr. President. Wag na lang kami unahin nyo sa mga pabahay na yan, kung totoo man yan. Yung mga nakatira sa squatters area para maging malinis din yung lugar natin, bansa natin. Kitang-kita sa taas ng eroplano. Ang dumi ng Pilipinas, napakarami squatters area. May bubong na nakaharap diyan, may nagalikgeto, may nakaganyan. Ang gulo ba? Parang alam mo yung basura na inilatang binagsak ng ganyan karumi. Mahal natin itong bansa natin, sana ayusin natin. Maganda yung, tulad ng ibang bansa, pag narating tayo ng Dubai, Saudi, na makikita na, wow, galing yung, alam mo yung organize yung lugar. Pag doon nakaharap, lahat doon nakaharap. Yan. Sa atin, nakaharap sa Silangan, sa Kanluran, sa Hilaga. Huwag na lang sa amin, sa mga kababayan na lang nating mga nakatira sa ilalim ng tulay, nakatira sa mga squatters area. Higit sa lahat, magbigay din kayo ng trabaho para makabayad sila. Yan. Sana mangyari. No? Huwag puro pasyal-pasyal, Mr. President. Isipin nyo po yung mga kababayan ninyo. Hindi ho kami magsasalita ng ganito kung maganda po ang nakikita namin sa administrasyon ninyo. Dismayado po kaming lahat. Hindi magkakaroon ng kaliwat ka ng rally, lalo na itong kay Pastor Kibuloy na 1 linggong diretso, kung nakita nila matino pamamalakad ninyo. Sa pagbubusal pa lang, maling-mali na kayo. Binubusalan ninyo ang mga mainstream media na kini-question kayo. Mga vlogger na kini-question kayo. Tinitake down ninyo ang Facebook page. Hindi nyo lang nga makaya sa YouTube. Binubusalan ninyo lahat ng mga kumi-question sa inyo. Ang hinahayaan ninyo, yung mga pumupuri sa inyo. Pag ganon, dapat meron ding tagapuna para maalala ninyong mali na kayo. Huwag yung puro himod sa wetpacks ang gagawin. Diba, mga kababayan? Sarap buhay nitong dalawa sa kailan to? Sa susunod na linggo. Tayo dito. Wala lang, tiis-tiis lang sa mahal na presyo ng bilihin. Grabe, no? Ang kapal ng mukha. Ayos? Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.